Maligayang pagdating sa ating presentasyon tungkol sa periodization ng sports training. Ako si Coach Mar Pabiano VA at tatalakayin natin ang mga pangunahing konsepto ng periodization sa pagsasanay sa sports. Ang periodized strength training ay ang paghahati ng iyong taunang programa sa mas maliliit na bahagi na may tiyak na focus. Bagamat limitado ang mga pag-aaral, sapat ang anecdotal evidence na nagpapatunay sa bisa nito bilang training tool. Ang periodization ay isang sistematikong paraan ng pagpaplano ng training upang makamit ang tiyak na pisikal at metabolic adaptations. Binubuo ito ng microcycle, mesocycle, at macrocycle na may iba't ibang training stimulus. Ang mga training variables tulad ng volume, exercises, recovery periods, at resistance ay mahalaga sa pag-maximize ng adaptations sa training load. Ang tamang programming ay susi sa matagumpay na training. Ang periodization ay nahahati sa microcycle, mesocycle, at macrocycle. Ang bawat cycle ay may tiyak na tagal at layunin mula sa lingguhang microcycle hanggang sa taunang macrocycle. Ang microcycle ay ang pinakamaikling training cycle, karaniwang tumatagal ng 1 hanggang 4 na linggo. Ito ay nagrerepresenta ng lingguhang training schedule na maaaring i-adjust ayon sa stress at progression. Ang mesocycle ay binubuo ng 3 tandang bawas 4 microcycles at karaniwang tumatagal ng 21 tandang bawas 28 araw. Ito ay nagtatakda ng training target para sa tiyak na panahon na may deload week upang maiwasan ang overtraining. Ang macrocycle ay ang pinakamahabang cycle, karaniwang tumatagal ng 12 buwan. Ito ay nagbibigay ng overview ng iyong taunang training at competition schedule na naglalayong i-optimize ang strength at power output. Ang proseso ng sports training ay binubuo ng 4 na yugto: planning, realization, control, at evaluation. Ang bawat yugto ay mahalaga sa pagbuo ng epektibong training program. Ang preparatory phase ay nagaganap sa off-season at naglalayong bumuo ng pundasyon para sa mas mataas na intensity training. Binubuo ito ng general at specific preparatory phases na nagpo-focus sa muscle mass at endurance. Ang first transition phase, o pre-season, ay nag-ugnay sa preparatory at competitive periods. Ang focus nito ay ang pagbuo ng strength at power sa pamamagitan ng kombinasyon ng heavy at low loads. Ang competition phase ay ang panahon kung saan ang mga atleta ay regular na lumalahok sa mga laro at kompetisyon. Ang training focus ay dapat sa sport-specific exercises upang masiguro ang peak performance. Ang second transition phase ay nag-ugnay sa 2 annual plans. Nagbibigay ito ng physiological at psychological rest habang pinapanatili ang general physical fitness. Mahalaga ang balanse sa pagitan ng training at recovery. Ang training routine ay maaaring iba-iba sa pamamagitan ng pagbabago ng exercises, repetitions, sets, duration, intensity, at schedule. Ang pagkakaiba-iba ay susi sa patuloy na pag-unlad. Ang linear periodization ay isang training program na patuloy na tumataas ang intensity patungo sa pangunahing kompetisyon ng season. Ang bawat mesocycle ay nagtatayo patungo sa isang annual macrocycle. Ang reverse linear periodization ay sumusunod sa mga pagbabago sa load at volume ng linear periodization, ngunit sa reverse order. Nagbibigay ito ng focus sa muscle endurance at mass sa pamamagitan ng mas mataas na repetitions at sets. Ang nonlinear periodization ay nag-iba-iba ng volume at load ng mas madalas. Nagbibigay ito ng multifaceted stimulus para sa neuromuscular system at pinapadali ang pagkakaroon ng maraming peaks sa performance. Ang tapering ay tumutukoy sa pagbawas ng training load bago ang isang mahalagang kompetisyon. Pinapabuti nito ang performance sa pamamagitan ng pagbibigay ng sapat na oras sa recovery at pag-abot sa optimal anabolic state. Ang periodized training program ay lumalakas ang intensity habang umuusad ang season. Ang tamang pag-aayos ng training load ay susi sa pag-abot ng peak performance sa tamang oras. Ang periodization ay unang naitatag 5 dekada na ang nakalipas. Bagamat limitado ang pananaliksik, sapat ang anecdotal evidence na nagpapatunay sa bisa nito. Mahalaga ang active rest at tamang pagplano para sa matagumpay na training.